Sir, pwede ka lang galing bukid doon? O Maynila? Naka ilang kuha ka na? Naka 29 days na po. 29 days. So, saan yung destination mo ngayon? Ang bukid noon, nagbisikleta siya. 69 days. Ano pong sadya niyo? Bakit po kayo nagbisikleta papunta rito? Yung mga karanasan ko po, yun po naging inspirasyon ko po dahil yung lola ko po, pinabayaan na po ng mga anak niya po. Kami lang po dalawa doon sa bukid noon po, nagsasama po ng lola ko. So siya po yung nagpalaki sa akin dahil pinabayaan na din po ako ng aking mama po. Saan kayo kumukuha ng pagkain? Yung mga bikers club po na nakakakita po sa akin sa daan at nakita po nila sa social media po yung pinopost ng mga concerned citizen po natin na naglakas loob po na nagbigay po ng tulong para po ma-achieve ko po ito na at maipahayag sa buong Pilipinas po. Nakakaiyak ka sir, nakaka-touch siya. 69 days. Wow. Si Sherry mababo ang luha. Naiyak na si Sherry. Ganong katagal. Kumusta naman po yung 2 buwan nyo doon? Ano po yung mga karanasan nyo? Pwede nyo ikwento sa amin. Pagsakay ko po ng barko, na-amaze po ako dahil first time ko po. Pero pagdating ko na po ng San Juanico Bridge, nung nasiraan na po ako, doon po ako nawalan ng pag-asa saglit. At naisip ko po, iwanan ko na lang po yung bike at babalik po sa bukid noon dahil hindi ko po kaya. Dahil natatakot na po ako sa daan dahil yung mga kabataan po na mga tambay po ay lumalapit na po sa akin at gusto po nila akong pagtripan. Sa tingin po nila, baliw na po ako, nababaliw na daw, nababalisa na. At kinuha ko pa daw yung bandila ng Pilipinas sa paaralan po para ikabit sa aking bisikleta. Pero yung bandila po yan po, nagiging simbolo po yan ng mga matatandang gusto ko pong iharap po dito sa inyo dahil isa po ang lola ko na biktima po. Alam nyo sir, pinapayak nyo kami lahat. Oh, may. Ayong hapon, Lola. Mayong hapon, sir. Lola, nag-iyakan ng mga kasama ko rito. Naiyak sila kay Neil J. Oo, 2 buwan pala ito, Lola, nagbiyahe. Mula dyan sa inyo, papunta sa amin para lamang matulungan ka. Oo, sana matulungan ninyo ako. Opo, Lola, tutulong po talaga kami. Garantisado po, Lola. Nasaan na po yung mga anak nyo? Nasaan po yung ama at ina, mga magulang po ni Neil na anak nyo? Aywan ko, hindi ko alam. Ano po yung kinabubuhay nyo ngayon, Lola? Paano nyo po nasusuportahan yung mga pang-araw-araw nyo pangailangan at si Neil? Noong una, hindi pa ako na matanda masyado. Nagpanahi ako, nagtahi. Mananahi ako, sir. So ngayon, Lola, paano kayo nabubuhay, Lola? Naghanap buhay ako. Ako, punta sa bayan, maghingi-ingi sa mga pera, sa mga pera, kung sino ang maawa sa akin, makakain ako ng mabuti. Okay. So, nandito po ngayon ang inyong apo, Lola, at kayo ho palang nag-uutos sa kanya na pumunta rito. Nagbike lang siya mula dito, yung Junto, hanggang ngayon, bike lang siya hanggang makapunta dyan. July 2, Awa lagi siya. Awa ko sa kanya. Kasi nag-bike lang siya. Bakit niyo po, Lola, hindi pinigilan? Sana tumawag na lang kayo sa amin. Hindi na siya nagpagod ng 69 days. Madali naman kami kausap. But anyway, Lola, kahanga-hanga po yung pagmamahal ng apo nyo sa inyo. Bayani po itong apo nyo sa inyo kasi pumunta siya rito para matulungan daw kayo at mananawagan sa mga iba pang anak mo na asikasuhin ka kasi wala na po nag-aasikaso sa inyo, Lola. Lola, ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Lola? Ano po yung gusto niyo pong tulong na bibigay po namin sa inyo, Lola? Ang gusto niya tulong sa akin. Makakain ako, mga gamot, mga pera, makabili ako ng gatas, at saka ang bahay, ang kwarto ko ngayon, baka mabuldos na kay widening man dito, sir, kay 6 lanes na ang karsada dito pagto sa airport, sa Maray-Maray International Airport. Masira ito. Wala akong pera igasto. Balhin sa kabila ang bahay ko. Ayun. So, ibubuldos na kasi sa road widening. So, paano yan, Lola? Pag nabuldos na yung bahay nyo, saan na kayo titira niyan? Dito sa likod. Paano kung nagkaroon ng road widening ulit doon sa likod?
Ay, yan, malaki pa ang allowance yan sa likod. Kaya nga, Lola, dapat, Lola, may mag-aalaga na sa inyo, yung mga anak nyo. Nasaan ho bang anak nyo, Lola? Hindi man sila mag-alaga sa akin kasi may pamilya daw sila. Hindi dahilan yun. Hindi porket may pamilya, dapat. Yun po yung pinunta ko po dito dahil po yun po yung parati nilang sinasagot. Hindi nila mabubuhay daw yung lola ko dahil naghahanap din po sila ng paraan para mabuhay din po sila. Pero sa akin po yung mga karanasan ko, naisip ko po mali po yung ginawa nila dahil matanda po sa lola ko po sila nang galing. So dapat meron silang responsibilidad din po na suportahan yung lola ko po. Lalo na mag-87 na po siya this coming December 1. Ako po, lumaki po ako, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil kung mag-aaral man po ako sa ALS, iniisip ko po yung lola ko, hindi ako makapokus po sa pag-aaral. Kaya po, inisip ko po noong 2019 kung paano ako makarating dito. So pasalamat ako sa bisikleta na merong nagbigay niyan po sa akin at nasimulan ko po yung paglakbay mula Mindanao hanggang dito po at nakarating na po ako sa iyo, Idol po. Salamat po. Sino po nagbigay sa inyo ng bisikleta, sir? Isa po siyang pamangkin po ng tumakbo pong mayor na si Sir former Councilor Kit Cutico po. So sa isang araw, sir, nakakailang kilometro nyo na bibisikleta yung sa 30 kalsada? po, minsan po 30. Pero pag umuulan po, 20 lang po kasi hindi po ako nagpapabilis kasi madulas po yung daan dahil minsan na po akong natumba po at nahulog sa kanal. So yung pangalawa pong aksidente na naranasan ko po sa daan, side shift po ako dyan sa Sorsogon po na yung mabilis po yung takbo po ng yung Fiskar po. Buti na lang paahon yung daan at nakatayo ako. Yung upuan ko lang po yung natamaan at nabali po yung upuan. So yun, pinawilding ko po. So paano yan sa gabi, sir? Saan ka natutulog? Natutulog po ako minsan sa mga munisipyo pero minsan po talaga merong mga munisipyo na dinideny ako, hindi ako tinatanggap. Pati po naman. mga pulis. Pero Bakit daw? hindi daw nila alam kung ano po yung pakay ko. Baka isa daw akong yung aktivista po. Aktivista? Opo, baka daw mag-aktivista daw ako dito sa naman. Manila daw. Pero pasalamat po ko sa ibang mga brigade. Pinapakain po nila ako. Doon po banda sa May Castilla, yung pulis po dyan. Pinatuloy ako sa kampo mismo. Pasalamatan niyo po yung mga Pasalamat pulis po na ako yun. sa mga pulis po Anong na pangalan yun. po nila, sir? Wala po silang naibigay po na identity pero sabi nila i-mention mo na lang kung ano yung brigade namin na malapit sa Castilla. So doon ka naliligo? sa Doon po ako pinaligo tapos pinakain po nila ako at binigyan po nila ako ng pang-allowance po pag alis ko po. Magkano po yung baon nyo yung pag-alis nyo sa... Pag galing po ako ng bukid noon, 700 lang po yung dala kong pera na binigay din po ng aking lola para tulong din po daw. Para kung ano man. Dito. Yung una ko pong target ko si Davao lang po. Pero sa Davao po, hindi po ako kinilala doon. Hindi po sila naniwala sa aking pinaglalaban dahil ika nga sabi nila marami daw mga nipoy o mga NPA sa bukid noon. Baka daw NPA ka? ginawa akong paraan, binitawan ako para pumunta dito sa Maynila o sa Davao para makahingi ng tulong para yung malikom kong pera ibili daw ng armas pero hindi po yun ang aking gusto po. Gusto ko pong matulungan talaga ang kagaya sa sitwasyon ng lola ko na nakakaawa po, marami po mga matatandang ganyan po yung sitwasyon na iniiwan po ng mga anak. Pero grabe ka, sir, 69 days. Napagtyagaan mo yun, 2 buwan. Inaalay ko po talaga itong mission ko po para po sa ating sagisag ng Pilipinas po, yung bandilang nakaantabay po sa aking bisikleta. Hindi ko po yan ibababa hanggat hindi ko po ikaw makausap po. Ngayon, nakausap ko na po ikaw. Isosurrender ko na po yan sa himpilan po ng libingan ng mga bayani. Ano pong pangarap niyo sa buhay? Gusto ko po kasing makapagpatuloy din po ng pag-aral. Kaso yung mga pamilya at kadugo ko po, hindi nila maibigay dahil wala din daw po akong mararating kasi marumi daw yung aking... Bakit nila nasabi yun? Yung mama ko daw, anak lang daw ng papa ko. So, ikinakaya po ako ng mga kamag-anak ko. Yung mama mo, anak ng papa mo? Opo. Silbi lolo ko na po yung papa ko po. Yun po yung rason daw. Kaya hindi nila ako kinikilala at ikinakaya din nila yung lola ko. Dahil inalagaan daw ko ng lola ko. Inalagaan daw niya yung salot sa lipunan. Salot daw sa lipunan niya yung tawag ng mga kapamilya, mga kadugo ko po sa akin. Inabuso po nila ako, sinuntok, pinasok sa sako po, pinausukan at nilublob pa sa drum dahil wala daw akong mararating sa aking pamumuhay. Lahat ito nang dahil sa tingin nila wala ka ng kinabukasan. Opo. Tapos dahil yung pinanggalingan mo ay marumi para Opo. sa kanila. Yung nakaraan ko daw, marumi daw. Kaya nga, yung nakaraan mo, hindi nila gusto. Opo. Kinamumuyan nila. Kaya ikaw ay dinamay. Opo. Pero sa akin po na part, dapat hindi po nila
wag nila akong idamay dahil bata lang po ako. Wala po akong kinalaman sa nangyari po noon. Correct. Kung ano nagawa ng mga magulang mo, Opo, labas na po ako doon. correct, tama. Buti Dahil ka sir, magaling ka isinilang mag-isip. po ako ng Panginoon dito na naaayon sa kanyang kagustuhan. Meron pa po siyang plano kaya po ako niya binuhay. So ngayon po, ang nakikita ko pong plano po ng Diyos na maging susi po ako sa mga matatandang inabuso at iniwan po. Dahil laki po ako sa lola, so mahal ko po yung mga matatanda. Anong grade inabot mo sir? Grade 5 lang po ako. Gusto ko po mag-aral ng ALS pero hindi ko po ma-focus kasi iniisip ko po yung lola ko po. Yan po kasi yung nasa isip ko parati. Sige, But hanggang ngayon, hindi na mapatid-patid ang iyakan dito. Demo to si Vanessa, kanina ka pa umiiyak. Oo nga, nakakaiyak nga po. Kung nandito pa kayo, iba po yung, kayo po yung nanonood dyan, iba po yung nandito kayo, makikita niyo po actual. Ako nga po, halos maiyak na talaga ako sa totoo lang. Naging emotional na po ako dahil sa kanyang kwento at awang-awa talaga ako. Lahat po ng taong nasa likod, umiiyak na po. Grabe itong nangyari sa kay Sir at yung kanyang salaysay, nakaka-touch talaga. Ma'am Emma Aquino? Good afternoon po. Good afternoon. Kilala niyo po si Neil J. Matunding? Actually po, hindi po personally. Pero narinig niyo po siya. Narinig po namin na malayong Kingston. Pamangkin niyo po siya, tama? Taga Bukidnon po sila, di ba po? Opo. Nasaan po yung mama niyo? Nasa kabilang bahay po. Okay. Kasi nasa trabaho po kasi ako, nasa boarding house. Okay. So, napanood ko nga po na may reklamo nga daw po, may complaint nga daw po si Neil J. Kasi nga daw po walang kasama si Lola, Opo. si Nanay. Tama. Opo. Tapos, well, actually po, lagi naman po namin kausap si Nanay. Saka po, nagpapadala din po kami kay Nanay. Nagpapadala po kayo? Kami nga po yung malayo. I know, nandyan din po si Nanay sa line. Opo. Gusto niyo pa kausapin yung lola niyo? Sige po. Hello, Nay. Si Mary Rose na, Nay. Mary Rose? Opo, Nay. Hirap Nay, ng- musta, Nay? Mar, mukhang nahirapan natin makarinig si nanay, si lola. Pero makausap po kami, sir, kahapon. Okay, ano Kasi po napag-usapan niyo po? Yung mga request po niyang ipadala sa kanya, like yung sandal, damit, gamot. Pero ang kailangan kasi ng lola nyo, Emar, yung bang may mag-alaga sana sa kanya kasi tulad nito, ibubulldozer na yung bahay na tinitirhan niya. Opo. So, Actually, sir, kinuha po namin siya dito, 2018. Kaso po, ayaw daw po niya dito kasi pag nasa pintuan siya, ang makikita niya, bahay ulit, puro bahay-bahay, hindi katulad sa probinsya na may mga bukid-bukid pa. tama nga naman, Emar, kasi pag yung mga matatanda, gusto na sariwang hangin, magandang tanawin, di ba? Saka po, actually, sir, gawa nga ng naging family issues din po nila. Si mama po is nakita nila, parang nagkalayo sila ni mama for 25 years. Okay. Pero si mama mo ay tumutulong kay lola ngayon. Opo. Anong klaseng tulong kung matanong ko ang ibinibigay? Nagpapadala po kami ng pera kay nanay. Magkano? Kasi nga po, kung magkano din po hindi naman po kasi kami mayaman. Opo, naintindihan So, ko yan. Curious lang ako kasi kaya ko tinatanong para alam ko paano ko matulungan din itong lola nyo. Saan ba kayo nakatira ngayon, Emar? Cavite po. Pero willing kayong kupkupin si nanay? Willing po. Ang kaya lang, Sir Rafi, nung nandito rin po kasi siya, lumayas siya sa bahay namin. Kasi nga ayaw nga daw niya, gusto nga daw niya sa probinsya, tapos naiisip nga daw niya si Neil J. Well, si Neil J po is, sabi, kasi po, since hindi po kami, hindi kami malapit sa side ni Mama, hindi po namin kilala lahat ng kamag-anak ni Mama. Okay, sige. Kaya po umuwi So, yan ang si kilala nanay. lang po namin is si nanay. Kasi nung kinakwento nga po siya ni Mama. Maganda yan. Sinabi mo, Miss Emar, tumutulong kayo kahit papaano. I like that and I appreciate that. Pagpatuloy niyo po yan, ha? We are aware naman po na mag-isa si nanay. Nakailang uwi na rin po si Mama sa probinsya para alagaan nga po si nanay. Well, in fact po, first time daw na ma-meet ng mama ko si Neil J. Tapos na hospital sila, nagkasakit. Si mama ko rin yung tumulong sa kanila. Pero since wala na kasi kaming papa, mama ko lang talaga yung pinaka nag-aasikaso sa amin, family. Pinapili naman po namin si mama if
she wants to take care of her mother or she wants to take care of us. Okay, sige. Dahil nga daw po sa nangyari na issue na sila, nung mga bata sila is hindi sila naalagaan ng nanay at tatay nila kasi broken family sila. Chooses us. Kaya kami, pinili rin namin na si nanay is magpunta na rin dito sa Manila para syempre maalagaan din namin si nanay. Kasi Tama. dalawa silang tumatanda eh. Hanggang ngayon, okay pa rin po sa inyo kung sakali mang pumayag na si Lola na magpaalaga dyan sa inyo sa Cavite, dyan ang tumira, okay pa rin sa inyo, tanggap niyo pa rin. Tanggap po namin, basta wag lang siyang nalayas. Sige po. Salamat po, Ma'am Emar. Kung ano pong kailangan namin sa inyo, kukontakin po namin kayo next time. Salamat po, Ma'am Emar, ha. Ingat po kayo. Thank you po. Ganang hapon po. DJ, pag umuwi ka, may kasama ka ng reporter, iwan mo ng bisikleta mo rito, bayaran ko na lang kung magkano yung bisikleta mo. Hindi ko din po kasi maiwan-iwan yung bike kasi yan po yung ginagamit ko sa pagtitinda ng pandesal po. Bibilang kita ng bagong bike, mas maganda pa. Di ba? Hindi naman natin pwede maisakay sa aeroplano. O, pagagawang kita, sidecar, mas maganda. Sira-sira na yung plastic niyan, kuya. Plastic, oh. Opo. Oh, yung Yung bubong mo bubong. plastic sa akin, talagang matibay na bubong. Oh, palitan natin. Okay sa'yo. Iwan mo na yan dito. Pamigay na lang natin dyan sa mga ibang complainant. Remembrance mo. Tapos ngayon, bilang kita ng bago. Pagkatapos, bigyan ko kayo ng kabuhayan ni Lola. Okay? And then tapos, hanapan ko kayo ikaw ng yung ALS na makapag-aral ka. And then hanapan ko kayo na matitirahan. Opo. Di ba? Kasi ibubuldos na pala yung bahay. Timing to pagdating mo rito. Okay sa'yo? Opo. For the meantime, mag-hotel ka muna rito. Relax ka. Papadalan ko ng pera si nanay. Habang wala ka, habang wala tayo, meron siyang panggastos. And then, pagdating mo doon sa Bukidnon, gagawa kami ng assessment kung anong klaseng kabuhayan para sa inyong dalawa. Opo. Okay sa'yo? Opo. Nay, salamat po sa lahat, Nay. Kahit na po na binaliwala na po ako ng aking ina, sinalo mo po lahat ng sakripisyo para po mapalaki ako na kahit pa man hindi po ako nakapagtapos, gagantihan ko po ikaw sa pamamagitan po Sino yung nito. kasama ngayon ni nanay? Siya po yung nagbibisita po dyan sa parati po kay nanay, si Auntie Santa Elvera po, tsaka si Marivic nyo? Miranda. Kapitbahay po namin. Kapitbahay. Opo. Sila po yung concerned citizen na tumutulong din po kay nanay. Okay. Sa panahon nga wala po ako dyan. Opo. Tapos na yung problema nyo. Salamat Solve po. na yan. Pabalik, merong reporter na sasama sa'yo. Opo. And then tulang pangako ko, isi-set up namin kayo. Okay? Opo. Para kung anong negosyo ang bagay. Kabuhayan, pati sa pag-aaral mo. Pwede pakisabi po sa amin yung naging rota ninyo mula Surigao papunta rito. So anong first stop nyo from Surigao? Saan kayo unang nag-stop? Sa Liluan Port po. Luluan, saan yun? Dito na po sa po yan, Visayas. Party po yan ng Visayas na po. Sa Southern Leyte po. Ilang araw mula Surigao hanggang Southern Leyte? 8 days po yung counting ko po. Southern Leyte, To San Juanico Bridge po. Doon po ako na-stop kasi nasira po yung bike ko. Kinarga po ng truck po dahil meron pong mga bikers na tumatawag po ng mga tracking services. paano na-repair yung bike? Nirepair po sa Allenport ng mga biker shop po doon. Pagkatapos nagpa-jack na po ako patuloy papunta sa barko. Okay, tapos, Pagpunta naman sa Allenport po, dumiretso na po dito sa Matnog po. Sinakay na ako ng barge. saan yung Matnog? Dito na po sa bahagi po ng Bicol region na po. Dito na po sa Luzon. Okay, Opo. tapos, Nagpatuloy na ako ng pagpa-jack hanggang Lupi po sa Camarines Sur. Dahil nasira na naman ulit yung bike kasi gawa nung na-side shift po yung bike ko. So nasira, kinarga po nung truck na nagkakarga po ng mga sasakyan patungo Okay. po sa Calamba, Laguna. Mula Calamba, Laguna hanggang dito po, pinadyak ko na po. anong kadalasan ng pagkain mo nasa kalsada ka? Minsan po, merong nagbibigay ng mga pagkain at yung iba po nagbibigay, nag-aabot ng kunting barya po para pambili ko ng mga pagkain. Anong kinakain mo, halimbawa? Sa mga karinderya po, bumibili po ako ng kanin. So minsan bumibili po ako ng adobo, gulay at pansit po. Marami po yung binibili ko dahil marami naman pong nagbibigay sa akin dahil sabi nila, lahat ng binibigay namin, ibili mo yan ng pagkain para malusog yung pangangatawan mo at makarating ka po talaga sa Maynila at magtungo ka doon kay Idol Rafi Tulfo para matulungan ka po. Nabanggit mo sa amin kanina, pumunta ka ng Davao. Opo, sa Davao po. May sadya ka dun sa Davao. Opo, si BP Inday Sara po yung sadya ko po doon. Dahil gusto ko po sanang isalaysay sa kanya kung ano po yung kalagayan ng lola ko po. Siya po yung una ko pong target po na makausap sana. Kaso kailangan po ng appointment. Tama po yun, totoo po yan. Kasi hindi basta-basta makakapunta ho kayo sa tanggapan ng presidente o ng vice president. Kailangan po